ka dito, sir? Kumusta ka? Bulaga! Sir! Tanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Ma'am, related po sa question on Senator Bato's plea to the President that the President protect him or every Filipino citizen for that matter. Nakapremise po yung pakiusap niyang protektahan siya sa posibilidad, and I quote, mag-isip-isip rin siya, referring to the President, na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko, malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ano ho ang komento ng palasyo dito? Is this a scenario that the President even thinks is possible when he steps down? Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato, Being charged and arrested for a crime. and to be delivered to ICC, and to be surrendered to ICC. Perhaps hindi ho sa ICC, but being charged and arrested for something, for an offense. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Ma'am, ito naman pong nababanggit nyo kanina na RA 9851. 9851. Okay. Ano ho ang official position ng pamahalaan ng Pilipinas tungkol dito sa ICC arrest? Of course, you said we do not recognize the jurisdiction of the ICC because we are no longer a member. But the fact na may arrest warrant po at ini-implement ngayon, ano ho official position ng gobyerno? Ang nagsampa po kasi ng kaso sa ICC ay kapwa nating Pilipino. At meron din po tayong obligasyon sa Interpol, meron din po tayong obligasyon na ang lahat ng dapat na managot ay managot. Dahil dapat din po natin proteksyonan yung mga di umano na nabiktima ng EJK. At ayon sa RA 9851 at maliwanag to sa Section 17, na kung meron na pong nakapagsimula na state or international tribunal patungkol sa pag-iimbestiga, ay pwede nating i-defer. Pwede nating i-waive yung ating karapatan at ibigay na sa international court ang pagpapaimbestiga. At yun lamang din po ang sinusunod ng RA natin dito sa RA 9851. Ang huli po. Sabi nyo, ang mga senador, mga mambabatas sila at sana alam nila ang gagawin nila na naayon sa batas. At what point will the executive intervene pag nakikita po natin halimbawa na dapat i-implement ang warrant and the Senate is becoming yung kanlungan, ika nga sa tanong kanina, ng isang fugitive? Depende po. Ayaw ko pong ilagay muna sa sitwasyon ang gobyerno sa maaaring ganitong kaguluhan. Dahil lahat tayo dito, ang mga mambabatas, ang executive department, alam po natin ang mandato at alam po natin ang limitasyon. So wala dapat na mang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment
na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Nakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado.